Alam nyo, minsan sa isang araw lang, ang dami ng pwedeng mangyari na humuhubog sa kinabukasan ng isang buong bansa. At ngayon, yan mismo ang sisilipin natin. Tara, samahan niyo akong balikan ang isang siksik na araw sa Pilipinas, ang Enero 6, taong 2026. Umpisahan na natin. So para masundan natin ng maayos, hahatiin natin ang ating kwentuhan sa 4 na bahagi. Magsisimula tayo sa isang alerto mula sa kalikasan, tapos dadaan tayo sa mundo ng politika, susunod ang usapang bulsa o ekonomiya at tatapusin natin sa kung ano ba talaga ang nararamdaman nating mga Pilipino. Handa na ba kayo? Okay, simulan natin sa isang paalala mula sa kalikasan. Isang higanteng, bigla na lang nagparamdam at binago nito ang takbo ng buhay ng libo-libong kababayan natin. Eto na nga, nung mismong araw na yon, itinaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. So anong ibig sabihin yan sa simpleng salita? Para kang sinabihan na, uy, maghanda na kayo dahil malaki ang tsansa ng isang mapanganib na pagsabog sa mga susunod na araw o linggo. Seryosong babala to. At hindi yan basta-basta. Ang PHIVOLCS mismo, yung ahensya natin para sa mga bulkan, ang naglabas ng advisory na yan. Bakit? Dahil nakakita na sila ng mga pagguho sa bunganga ng bulkan. At eto pa, yung tinatawag na pyroclastic flows. Yan yung rumaragasang tabo at mga bato na sobrang init at delikado. In short, nagiging mas aktibo ang Mayon. Kaya naman, ano ang naging aksyon? Agaran. Ang mga lokal na pamahalaan sa Albay hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Inilikas agad ang libong-libong residenteng nasa loob ng danger zone. Kasi, alam nyo na, buhay ang pinag-uusapan dito, di ba? Kailangan mabilis at sigurado ang kilos. Pero habang may ganitong krisis sa isang bahagi ng bansa, yung gulong ng politika, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ikot. Tingnan naman natin ngayon kung ano ang mga mahahalagang desisyon at galaw sa gobyerno na nangyari rin noong araw na yon. Grabe! Sa isang araw lang, tignan nyo to, sa Malacanang, vineto ng Pangulo ang bilyon-bilyong pondo. Tapos, sa Korte Suprema, may high-profile na kasong dinudulog. At sa Kongreso naman, nagkasundo sila na mas bantayan ang paggasto ng gobyerno. Kitang-kita yung check and balance, di ba? Bawat sangay may kanya-kanyang galaw na may malaking epekto sa bansa. Samantala, sa labas naman ng bansa, partikular sa West Philippine Sea, parang two-pronged ang approach natin. Una, kinikilala natin na may tensyon, may pressure. Pero at the same time, pinapalakas natin ang ating pakikipag-alyansa sa ibang bansa para sa seguridad. Isang maselang pagbabalanse yan ng diplomasya at pagpapakita ng lakas. Okay, mula sa mga isyu ng gobyerno, lipat naman tayo sa usapang direkta sa ating bulsa, yung kalagayan ng ekonomiya. Kumusta nga ba ang presyo ng mga bilihin at ang tiwala ng merkado nung araw na yun? Lumabas ang numero, 1.8%. Yan daw ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo noong Disyembre. Medyo mas mabilis to kumpara sa nakaraang buwan. Kaya siguro, bago matapos ang taon, naramdaman nating lahat yung bahagyang pagmahal ng mga bilihin. Pero, at ito ang malaking pero, kung titingnan mo ang picture para sa buong taon, magandang balita. Yung kabuuang inflation noong 2025, yun pala ang pinakamababa sa halos 10 taon. So kahit may konting paggalaw kada buwan, sa pangkalahatan, mas naging kontrolado pala ang pagtaas ng presyo. At dahil dyan, lumakas ang kumpiyansa. Lalo na nung nagparinig yung Bangko Sentral na baka magbaba sila ng interest rates. Bakit big deal to? Well, pag mababa ang interest, mas madaling manghiram ng pera para sa negosyo, para sa pamumuhunan. Kaya naman, yung mga investor sumaya at sumigla ang ating stock market. So ayan na! May issue sa bulkan, sa politika, at halo-halong balita sa ekonomiya. Sa gitna ng lahat ng yan, ang pinaka-importanting tanong, ano ba ang pakiramdam nating mga Pilipino? May pag-asa pa ba tayo sa hinaharap? Dito pumapasok yung tinatawag na sentimiento ng publiko. Hindi lang ito basta opinyon Ito yung kolektibong pakiramdam nating lahat. Ito yung totoong pulso ng bansa na mas malalim pa kaysa sa mga headline at numero na nakikita natin. At dito, medyo mapapaisip tayo. Kasi sa isang survey, lumabas na 1 sa bawat 4 na Pilipino, hindi sigurado kung bubuti ba ang kanilang buhay sa darating na taon. 1 sa 4 malaking porsyento yan na nagpapakita ng, alam niyon, pag-alinlangan, sa kabila ng ilang magagandang balita. Kaya sa huli, ito ang tanong na naiiwan sa ating lahat.
Sa isang araw na puno ng pagsubok mula sa kalikasan, sa politika at sa ekonomiya, saan nga ba natin hinuhugot ang ating pag-asa bilang isang bansa? At paano natin ito pinangahawakan? Yan ang isang bagay na sulit pagnilayan.